Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at yung ilalahad tulad para sa daily devotion na pinamagatang The Church is Empowered by the Spirit. So, last topic and last series po siya na Understanding the Church. So, yung scripture po natin ngayon is Acts chapter 1 verse 8 and sinasabi na, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Tagalog, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbasa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa mga Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1. The Spirit is the life of the body of Christ. So, ang banal na espiritu is nabibigay siya ng buhay at pagkakay sa simbahan bilang katawan ni Kristo, no, na siyang gumagabay at nagpapanatili ng spiritual na kalakasan ng mga mananampalataya. So, number 2 is the Spirit gives power to the church. So, ang banal na espiritu ang nabibigay ng lakas, karunungan at tapang sa church upang tuparin yung mga layunin ni Jesus Christ, lalo na sa mga pagbabahagi ng Ebanghelyo. And lastly is, the Spirit spread the gospel. So, ginagamit ni Jesus Christ ang simbahan upang ipahayag yung mabuting balita sa iba't ibang tao ng lugar. At ang kanyang presensya ang nagtutulak sa mga mananampalataya na mag-evangelize. So, bilang katuruan po is number 1, be a powerful witness for the Lord. So, gamitin natin yung buhay natin upang ipakita at ipahayag yung pagmamahal at kaligtasan ni Jesus Christ sa iba, no? So, ang Holy Spirit is nagbibigay sa atin ng tapang at kakayahan upang gawin yung mga bagay na yun. So, halimbawa, ibahagi ang ating pananampalataya sa mga kaibigan, kakilala, classmate, sa trabaho, o may work, sa pamamagitan ng pagkasalaysay kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. So, let's be a powerful witness for the Lord. Number 2 is ask for the Spirit's empowerment. So, meaning to say, manalangin tayo araw-araw para sa patnubay at kapangyarihan ng Holy Spirit upang magawa natin yung mga kalooban ng Panginoon Diyos, lalo na sa mga hamon sa ating pananampalataya. So, halimbawa, bago magturo ng words of God o humarap sa isang mahalagang gawain, manalangin tayo para sa lakas at karunungan mula sa Holy Spirit upang maging matagumpay yung gagawin natin. So, let's ask for the Spirit empowerment. And lastly is, be an instrument of the Spirit today. So, meaning to say, payagan natin yung Holy Spirit na kumilos sa atin, no? Upang magdala ng pagpapala sa iba. Maglingkod, tumulong, at syempre magbahagi ng mabuting balita sa tuwing may pagkakataon. So, halimbawa, tulungan natin yung nangailangan tulad ng pagbibigay ng pagkain or prayer habang sinasabi na ito yung mula sa pagmamahal ni Jesus Christ at paggabay ng Holy Spirit. So, let's be an instrument of the Spirit today. So, ayun naman po yung aking natutunan sa daily devotion. Na may natutunan kayo, may share sa iba at syempre mga sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.